Hello guys, welcome to today's Topic TV. Dito sa Barangay La Paz sa Zambales, isang tindahan ang muntik ng mabiktima ng paggamit ng pekeng pera. Mabuti na lamang at naging alerto ang tindera. Sa video, makikita ang isang lalaking nakasuot ng helmet at face mask na bumili ng sigarilyo. Maya-maya, nagtanong pa ito kung tumatanggap sila ng GCash. Habang inaasikaso ang transaksyon, nagbilang ng pera ang lalaki at ipinaskan muna ang kanyang cellphone. Bago pa man tuluyang tanggapin ang bayad, sinuri munang mabuti ng tindera ang perang iniabot sa kanya. Dito pa lamang ay kapansin-pansin na tila alam na ng lalaki na may problema ang kanyang pera. Hindi na ito nakipagtalo at tahimik na tinanggap muli ang pera. Pa ako. Pwede na! Kalatusin. Dahil hindi nagtagumpay ang kanyang tangka, wala na siyang nagawa kundi umalis na lamang sa tindahan. Buti na lang talaga ay alerto at matalino si ate. Marunong siyang tumingin at bumusisi ng peke at hindi. At ang isa pa ay hindi muna niya kinasin hanggat di pa niya hawak ang pera. Isang magandang paalala ito sa lahat, lalo na sa mga tumatanggap ng cash at GCash payments. Siguraduhing nasusuri muna ang pera bago kumpletuhin ang transaksyon. Maging mapagmatyag, alerto, at huwag magmadali upang maiwasan ang mga ganitong uri ng panlilinlang. Dito sa bayan ng Santa Rosa, Laguna, isang grocery store ang nabiktima ng pagnanakaw ng mga paninda. Sa video, makikita ang pagpasok ng isang lalaking nakasuot ng sombrero. Diretso siyang dumampot ng isang kahon ng sigarilyo at mabilis itong isinilid sa kanyang bulsa. Maya-maya, nagtanong siya ng isang kaha ng sigarilyong kulay asul. Ilang sandali pa, lumapit ang kanyang kasama at nagtanong naman ng ketchup. Inabot ng lalaki ang isang kaha ng sigarilyo sa kanyang kasama at maingat itong itinabig gamit ang daliri upang matakpan at hindi mapansin ng tindera. Muli siyang nagtanong kung nasaan ang ketchup, sabay dampot muli ng sigarilyo. Habang ang kanyang kasama ay nagtungo sa bandang likod ng tindahan, nakuha nito ang ketchup at hawak pa rin niya sa kaliwang kamay ang sigarilyo. Habang kumukuha ng pera sa bulsa upang bayaran ang ketchup, balak na rin sana nitong ibulsa ang sigarilyo. Ngunit bigla siyang nataranta nang mapalingon at makita ang tindera na lumabas mula sa likuran. Dahil sa kaba, agad niyang inilipat ang sigarilyo sa kabilang kamay. Nang tumabi sa kanya ang tindera, lalo siyang kinabahan kaya minabuti na lamang niyang ilapag ang sigarilyo sa tabi. Samantala, ang kanyang kasama ay patuloy sa pagbulsa ng iba't ibang paninda sa loob ng tindahan. Maging ang itlog na maalat ay hindi rin pinalampas at isinilid sa bulsa. Sa labas, matapos umalis ang tindera, balak pa sanang kunin muli ng lalaki ang sigarilyong kanyang inilapag. Subalit bigla siyang hinanap ng tindera kaya hindi na ito natuloy. Saan mo nilagay yung nilagay ko dito ng ano?
Bakit? Balik na ako nito ah. Okay, okay na yan. Okay. Yung gamit lang na nilabas ko, sabi niya rito, gamit na ito raw. Ikaw ang nag-order nun eh. Alam mo ba ito nito? Sige, nakikita ko dito. Bente, tama. Tama, ta, bente. Oh, kapas. Kapas. Tapos yan ang hinahanap, sabi niya, sigarilyo. Pagkatapos laki ni, nililito mo ako eh. O, pagkatapos laki ni, pagkatapos itlog na pula kinuha mo. Tapos sa atin, nasa inyong dalawa lang yun. Kala nyo, di ko makikita sa CCTV yan, napapahiya kayo namin. Malabas-labas lang yan. Mabuti na lamang at alerto at matandain ang tindera. Gayunman, sa kabilang banda ay may mga panindang natangay pa rin ang mga suspek. Malaking tulong ang CCTV dahil dito ay madaling matukoy kung sino ang nagnanakaw sa tindahan. Mas mainam pa rin kung may regular na nagbabantay sa CCTV upang mahuli ang mga ganitong insidente sa mismong akto. Dito sa Plaridel, Bulacan, isang tindera sa isang kainan ang nabiktima ng ipit at palit pera modus. Sa video, makikita ang isang lalaking umorder ng 2 tapsilog na nagkakahalaga ng 220 pesos. Nag-abot ito ng 1,000 piso bilang bayad sa kanyang order. Dahil 220 pesos ang halaga ng pagkain, susuklian siya ng tindera ng 780 pesos. Kumuha ang tindera sa kaha ng 200, 500, 50, 20 at 10 pisong barya kabuo ang 780 pesos. At nang iabot na ng tindera ang sukli, bigla naman nagtanong ang lalaki kung matatagalan pa ba ang kanyang order. Sumagot ang tindera na isasalang pa lamang ang pagkain. Habang patuloy ang usapan, palihim na binawasan ng lalaki ang sukli ng 500 peso bill at 10 piso at agad itong inilagay sa kanyang bulsa. Kasabay nito, sinabi niyang ika-cancel na lamang daw ang order dahil nagmamadali na sila. Subalit ang perang ibinalik niya sa tindera ay 270 pesos na lamang. Wala nang nagawa pa ang tindera kundi tanggapin na lang ang sukli nito. Subalit tila nawala sa isip ng tindera na 780 dapat ang sukling dapat na ibalik sa kanya. Inisa-isa pa niya ito pagbalik sa kaha at 270 na lang ang halaga nito. Kumuha siya ng 1,000 piso mula sa kaha upang ibalik sa lalaki. Dito na sumunod ang mga pangyayari. Pagkatanggap ng lalaki sa 1,000 piso, agad niya itong ibinulsa at mabilis na pinalitan ng 100 piso ang iniabot sa kanya. Dahil sa gulat, pinalitan naman ito ng tindera ng isa pang 1,000 piso. Sa kabuuan, tinatayang 1,410 pesos ang natangay ng lalaki sa tindahan. Paalala sa lahat na maging mapagmatyag, alisto at alerto upang hindi mabiktima ng ganitong mga modus.